Round 3 ng laban neto ni Pikel at neto ni Jack Hanma tuloy na dito sa chapter 26. At sino nga bang mananalo kapag natuloy na ang kanilang laban dito sa ating susunod na chapter sa Bakirain? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago tayo magsimula ay pindutin mo muna ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa anumang anime reviews sa channel na to. At tara, simulan na natin. So, onting recap nga muna tayo dito sa round 1 at round 2 ng kanilang laban. At yun nga, etong nasa underground arena, etong si Jack Hanma at etong si Pikel. So, dito nga sa kanilang round 1 ng kanilang pagharap, ay dito nga naganap etong tinatawag nila na powerful kiss. Na kung saan dito nga nabalatan etong bunganga neto ni Jack Hanma. At dito nga rin ipinakita neto ni Pikel kung gaano siya kabilis at katalino, na kung saan nalinlang niya nga etong si Jack Hanma. Samantalang eto namang si Jack Hanma ay tinanggal niya nga ang tenga dito na ito ni Pikel at pinagbubugbog nga na kung saan nakatamo nga rin etong si Pikel ng malalakas na suntok at sipa galing dito kay Jack Hanma. At natapos nga etong round 1 nila nang magsabayan nga sila ng suntok na kung saan sinalo nga neto ni Pikel etong suntok ni Jack at nag-counter nga rin ng isang malakas na suntok na kung saan tumalsik nga etong si Jack Hanma at kinawasak nga ng kanyang panga. So dito nga sa round 1 ay kitang-kita nga ang difference ng kanilang durability. At tumungo naman tayo dito sa round 2. So sa kanilang laban dito sa round 2 ay etong si Jack Hanma nang magising nga dito sa hospital ay hinanap niya nga agad etong si Pikel na kung saan nandun pa rin dito sa underground arena at sinalubong na nga ito ng isang malakas na sipa na kung saan kinatakot naman neto ni Pikel. At habang tumatakbo nga etong si Pikel at napunta nga sila dito sa labas ay dito na nga siya pinatulan neto ni Pikel na kung saan sinalo nga neto ni Jack Hanma ang isang malakas na strike neto ni Pikel na kung saan kinatulog niya na naman ulit. At dito na nga naganap etong kahihiyan na hindi nga makakalimutan neto ni Jack Hanma sa kanyang buhay. At yun nga etong paglagay neto ni Pikel sa isang mataas na building na kung saan ginawa nga siyang reserve food. At dito naman sa chapter 24 ng Bakirain ay naganap nga etong muli nilang pagkikita neto ni Pikel. At sa kanila nga muling pagkikita ay dito nga nakita natin etong lakas at bilis neto ni Jack Hanma na kung saan lumakas at bumilis talaga siya dito sa Bakirain dahil nga sa isang suntok lang neto ni Jack ay napalipad at napadugo niya nga etong ilong neto ni Pikel. At sa isang mahigpit nga na pagkapit neto ni Pikel kay Jack ay hindi niya nga ito namalayan na kung saan sobrang bilis at nakawala nga agad etong si Jack Hanma. At syempre alam din naman natin na etong si Pikel ay malakas ngang kumagat na kung saan during fight nga nila neto ni Jack Hanma ay etong nga si Jack Hanma ay nainggit pa nga dito kay Pikel dahil perpekto nga daw ito na meron nga daw tong malakas na panga at meron malaking pangil. At matapos ngang matalo neto ni Jack Hanma dito kay Pikel ng 2 beses ay etong si Jack Hanma ay sumailalim uli dito sa tinatawag nga na lengthening surgery. At hindi nga lang bone surgery ang ginawa dito ni Jack Hanma na kung saan pinalitan niya na nga rin ang kanyang ngipin. At ito nga'y tinatawag na titanium teeth na kung saan overpower nga ang epekto neto sa kanya. At dahil nga dito sa mga pinagagawa neto ni Jack Hanma sa kanyang katawan ay dito nga natin masasabi na etong si Jack Hanma ay mas lumakas. At hindi lang yun na kung saan etong nga si Jack Hanma ay mas lalo pang nagtraining. At dumating na nga rin sa point na etong si Jack Hanma ay habang natutulog nga ay nakalambitin nga gamit nga etong kanyang panga. At matapos nga rin mapalitan ng kanyang ngipin ay etong mga kinakain na nga neto ni Jack Hanma ay mga buto ng hayop. Kaya naman lalo nga siyang naging overpower dito sa Bakirain. At alam din naman natin na etong si Yujiro Hanma ay kinikilala na nga siya dito sa Bakirain na kung saan sinabihan nga siya dito ni Yujiro sa mundo nga daw ng kagatan ay etong ang si Jack Hanma ang nag-iisang pinakamalakas. So kinikilala na nga siya ng kanyang ama o ang pinakamalakas na creature dito sa mundo. At alam naman natin na etong si Yujiro Hanma ay nakakasense nga ng malakas na nilalang. So balik nga tayo dito sa lengthening surgery na kung saan etong si Jack Hanma ay may dating ang height na 243 cm o 8 footer. Pero matapos nga etong surgery niya ay dito nga sa Bakirain ay may height na nga siya na 275 cm o 9 footer. Kaya naman makikita nyo nga dito sa chapter 23 ng Bakirain ay etong si Jack Hanma ay mas malaki na nga dito kay Pikel. At balikan naman natin etong durability na eto ni Pikel na kung saan masasabi nga natin na hindi nga talaga pangkaraniwan
karaniwang tao na kung saan binundol niya nga etong truck na parang walang nangyari. At nung naglaban nga sila neto ni Bucky, etong si Bucky nga ay hindi nga makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil nga etong si Pickle ay nakatakas nga dito sa pagkagat o pagkain ng isang dinosaur. At napabagsak niya nga rin etong si Bucky, na kung saan masasabi nga natin na etong si Bucky ay nag-all-in lang, ngunit hindi nga ginamit etong Demon Back. Pero masasabi nga natin na malakas nga etong durability na eto ni Pickle, at kinainggitan nga rin eto ni Yujiro na meron nga daw tong perfect body. At syempre, hindi lang sa durability, na kung saan etong si Pickle ay nagtataglay nga rin ng overpower na strength. At nakita nga natin yan dito sa Pickle arc, na maski nga ang pinakamalakas na creature sa buong mundo na si Yujiro Hanma ay napagamit nga ng technique para lang mapabagsak etong si Pickle. Pero kahit nga etong si Pickle ay nagtataglay na nga ng overpower na strength at durability, na kung saan meron na nga rin siyang perfect body. At dito nga ay tinawag na nga rin siya neto ni Yujiro na perfect fighter. Ngunit meron ngang kulang sa kanya, at yun nga etong martial arts technique, na kung saan ikakalamang nga neto ni Jack Hanma dito sa paparating nilang laban sa chapter 26. Dahil nga dito sa magaganap nilang laban sa Baki Reihen, na kung saan etong si Jack Hanma ay may height na nga na 9-footer, na mas malaki na nga siya dito kay Pickle. At meron na nga rin siyang bilis at lakas na kayang pumantay dito sa Pickle na nakaharap niya nung round 1 at round 2. At kung kaya nang pantayan neto ni Jack Hanma etong strength neto ni Pickle, ay sigurado rin ako dito sa kanyang durability, na kung saan dito nga sa Baki Reihen chapter 24 nang kinagat nga etong si Jack Hanma neto ni Pickle ay wala ngang pakialam dito si Jack Hanma, na kung saan masasabi nga natin na hindi niya nga ininda etong kagat neto ni Pickle. Kaya naman para sa akin, ang mananalo nga dito sa magaganap na laban neto ni Pickle at neto ni Jack Hanma ay walang iba kundi etong si Jack Hanma. Dahil nga masasabi kong kampante nga etong si Jack Hanma sa muling pagkikita nila neto ni Pickle, at masasabi kong ang meron nga tong alas na tinatago o masasabi nating overpower na technique na ikakagulat nga ng buong fans ng Baki. So para sa iba, ano nga bang dahilan kung bakit nga kampante etong si Jack Hanma sa muli nilang paghaharap neto ni Pickle? Maaari nga bang nagising na neto ni Jack Hanma ang kanyang Demon Back? O kaya naman etong si Jack Hanma ay kampante lang ay dahil nga dito sa kanyang mga ginawa sa kanyang katawan at dito na rin sa kanyang matitinding training na ginawa. Kaya naman abangan nga natin etong muling paghaharap neto ni Jack Hanma at neto ni Pickle, at ito nga'y masasabi natin ang round 3 nila, at ito rin ay matatawag na paghihiganti neto ni Jack Hanma, na kung saan alam naman natin na binugbog at pinahiya talaga siya neto ni Pickle. So abangan na nga lang natin ang magaganap nga sa kanilang laban, at bago nga tayo magtapos ay shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. At kung meron ka ngang idea, thoughts o theory about dito sa Baki ay comment mo nga yan sa baba ng ating video at aking babasahin yan. At maaari nga rin natin yung makontent sa ating future videos. At hanggang dito na lang, maraming salamat mga tol. Peace out.